Okay guys, so ang oras ngayon is 9:01 ng August 31 na madaling araw. So, I've uploaded yung aking reaction video about yung natanggap ni Sulit Tech Review na bato. Now, there's a lot of mixed reaction from you guys, sa mga viewers natin, no? Many understood what I mean and many misunderstood kung ano man meaning ko talaga dito sa video nito. Marami nagsasabi, minamak ko si Sulit Tech Review. I'm not in any way mocking Sulit Tech Review dito sa video ko. I'm just reacting doon sa ginawa niyang video. Now, marami nagsasabi sa inyo, tama ginawa niya. Well, wala namang sinabi na mali ginawa niya. Probably the only method na ginawa niya for me might not be the perfect one. Kasi ako, may nagsasabi na nga na parang wala akong paki sa masang Pilipino, sa mga nag-order sa Lazada. No. It's because I care. Kaya ako ginagawa yung reaction video na ito. Ako, na-experience ko rin yung ganito. But, hindi ba ito dumating? Walang dumating. A little bit later, share ko sa inyo yung story ko. But, hindi ko siya tinake to social media. I just acted on my own as a normal person. As a normal consumer na bumibili sa Lazada. Ay, papakita ko sa inyo, step by step, kung ano nga maginawa ko, gaano kahirap ang dinanas ko. Yung kay Sulit Tech Review, it's more of parang gulpi-digulat kay Lazada, nanginig sila sa tuhod nila na, uy, baka sobrang kumalat tong video na we have to pacify him. Kaya ang bilis ang action nila within 1 hour. Sabi nga niya sa kanyang second video. Nag-react sila. Nag-respond. Kinulit siya. Yung sinabi niya, kukulitin nyo rin ba ang mga normal consumers? I don't think so. Sino ka ba? Sabi ni Lazada. Diba? Okay, so here goes yung reaction ko sa second video. Plus, ipapakita ko sa inyo ang aking experience naman with Lazada. Ang oras ngayon ay 9:54 ng gabi. Ayan, August 29. Isang araw after kong ma-upload yung video tungkol dun sa na-receive kong bato sa Lazada. Una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa inyo guys kasi hindi mapapansin ng Lazada yung post ko na yun kung hindi rin naman dahil sa inyo. Nag-comment kayo, nag-react, nag-share. So maraming salamat sa inyo. Nakarating talaga sa kanila. So hahatiin natin sa 3 parts yung video update na to. Una, gusto ko kayong bigyan ng update ano ba yung nangyari after kong i-upload yung video na yon. Pangalawa, gusto kong i-share sa inyo yung ilang mga suggestions ko na sana ma-consider ng Lazada para ma-improve pa nila yung kanilang process, pati na rin yung app na ginagamit natin. At pangatlo, ano yung mga lessons na natutuhan natin dito sa incident na to. So doon muna tayo sa una, update. So after kong ma-upload yung video ko na yun, kahapon, siguro nasa 20,000 views pa lang, kung hindi ako nagkakamali. Nasa 1 hour pa lang nakakalipas, or 1.5 siguro. May tumawag sa akin na agent from Lazada. Ito po ba yung, ang pagkakasabi, ito po ba yung admin ng Sulit Tech Reviews? So, syempre, yes, ako po yun. Ako po si from Lazada, ganyan. Nakita namin yung post po ninyo. Nag-apologize sila guys. So, na-appreciate natin. As expected naman, sinabi ko naman to sa aking reaction video na for sure, mag-reach out agad sila sa Lazada. Sinabi ko rin, halos case solved na to. Refunded na yan. Hindi na kailangan, I mean, for me, sa laki ng following ng Sulit Tech Review, there's no doubt, I'm sure na a big company like Lazada, kailangan niya i-pacify agad bago to mag-spread ng sobra, which is a normal thing to do, di ba? Like sinabi ko nga na yung more of parang hinahanap ko talaga dito is paano niya i-resolve to kung hindi siya si Sulit Tech Review. If he's a Sulit Tech Review pero hindi niya ginamit ang kanyang social media platform to resolve this issue. Well, yes, good. Maganda ang ginawa niya. Gulpi-digulat nga ang dating kay Lazada. Nanginig sila sa tuhod nila. They have to immediately think kung papaano. Kasi the best thing to do is to refund para tapos na itong problema. I mean, but meron pa siyang hiningi kay Sulit Tech Review. Panoorin na to. At meron silang mga nilinaw guys tungkol dun sa return process. Okay, so yun yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. Una, hindi nila sinabi na
kulang yung video na sinend ko sa kanila as proof. Wala silang minention na ganun. Hindi nila sinabi na, kasi sir, hindi mo na naumpisahan yung video mula dun sa bubble wrap. Hindi nila sinabi yun sa akin. Ang hinanap nila sa akin ay waybill. Picture ng waybill. Kasi kapag nag-return tayo, guys, dalawa yung file na i-upload natin. Isang video tsaka isang picture. Doon sa picture... Okay, so take away from this video, kailangan mo i-record ang video plus ang picture ng waybill. Yun yung papel na nakadikit sa labas ng yung parcel, sa yung package, yung puti na may barcode and address nyo and address ng seller and kung ano yung laman sa loob. Yun yung kailangan ng picture, a clear copy ng waybill para matrace ni Lazada. Ang in-upload ko ay yung picture ng box. Pero ang gusto pala nila, picture ng waybill. Yun talaga hinanap nila sa akin at pinilit nilang masend ko sa kanila. Ano ba yung waybill? Para po sa kaalaman ng lahat, yung waybill ay yung sticker po na makikita natin doon sa balot ng package natin from Lazada. Di ba kapag may-receive tayo, yan man ay naka-bubble wrap or nakakahon. Meron pong sticker yan na square. Usually kulay puti yung background. Tapos sa mga text, itim. Merong malaking barcode po doon. Yan ang waybill. Pinapakita niya. No? Sa taas. Nakalagay doon yung details natin. Pangalan, address, mobile number, yung seller, yung order number at tracking number. Yun po yung waybill. So, natutunan ko dito na kapag naka-receive tayo ng item, hindi lang natin basta videohan yung pag-unbox natin, picturean po natin yung waybill. Okay? Kailangan malinaw, hahanapin po nila yan sa atin kasi yun yung hinanap nila sa akin. Mabuti na lang, before ko maitapon, na-picturean ko muna. So, naisend ko sa kanila. So, yun yung number 1 po na pinasend po talaga nila sa akin. Actually, hindi lang sila basta tumawag. Nag-email pa sila, nag-chat pa sila sa Facebook page ng Sulit Tech Review. So again, maraming salamat Lazada sa pag-reach out. Greatly appreciated talaga yan. Pero, although nilinaw nila yan, nag-apologize sila, sa totoo lang, happy ako, syempre, mababalik yung pera ko. Anyway, sinabi nila na marirefund at pag tinignan ko ngayon ng app ko, naghihintay na lang ako na mag-reflect sa bank account ko yung pera na ipinambayad ko dun sa phone. So, approve yung refund. So, happy ako, syempre, mababalik yung pera ko, malaki yun. However, hindi ako satisfied dun sa nangyari kasi habang sinasabi nila na i-refund nila yung pera na wala, hindi ko mapigilang maisip kung what if hindi ako nag-post. Yan na, yun ang more of dito ako nagdedwell. Hindi ko kailanman binashi Sulit Tech Review. Respected ko si Sulit Tech Review as a tech reviewer, as a fellow tech reviewer dito sa industry na to. I have high respect for him. Okay, so kung sa mga akala nyo, binabash ko si Sulit Tech Review, no, hindi. But it's more of hinahanap ko dito sa kanyang video is how could you have resolved it pag hindi mo in-upload sa social media. Yun yung more plot twist na hinahanap ko dito sa Wasn't expecting na yung the easier way out. Well, yeah. Ako, kaya ko rin naman gawin yan eh. Pag pinost ko rin naman, mababiral yan. And for sure, na manginginig din si Lazada. Lalapit din yan. Hihingi na apology. I'm sorry, sir, sa nangyari nila, blah, 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 blah. Refund na namin sa inyo para, okay, tapos na to, quiet na kayo. Kung baka nga pwede, if it's possible to take down the video para hindi lumaki ang damage, which I'm sure, hindi rin namin gagawin to as tech reviewer. Kasi parang it's more of a public awareness sa lahat ng consumer na bumibili sa Lazada. I'm sure si Lazada might take a hit sa kanilang platform for kasi actually hindi lang naman si Lazada, no. Kahit si Shopee laganap din naman to. But you can't blame it kay Lazada 100% kasi it's more of the people handling the parcel ang may gawa nito. Yes, let's just say pangit ang system niya, ang hirap mag-refund and blah blah blah.
But at the end of the day, Lazada is just a part of the problem. But the bigger part of the problem is yung mga couriers. Okay, warehouse. Like, paulit-ulit sinabi ni Sulit Tech Review, may Kawayan Sorting Center. Maybe may milagro nangyari doon. And there's a sorting center na binagsakan noon bago pumunta sa kanya. Maybe. Kasi si Lazada themselves, hindi naman nila gagawin to eh. I mean, 7,599. I mean, for Lazada, it's a malit lang sobra yan. Baliwala lang naman sa kanila yan. But for yung mga courier, I think yung mga nag-arrange sa warehouse might be big. 7,599. And of course, para sa consumers like you and me and si Sulit Tech Review, 7,599 is still 7,599. What if wala akong Facebook page, wala akong YouTube channel, hindi ako nag-video? Ganun din kaya yung gagawin nila na process. Talagang hahabulin ba nila yung tao na hindi successful yung pag-refund? Tatawagan ba nila, email, i-chat, kukulitin ba nila? Same ng ginawa nila sa akin. Yan yung paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ng mga time na yun. Kaya sabi ko sa kanila, wait lang. Ito bang ginagawa nyo sa akin ay dahil lang sa nape-pressure kayo sa post ko? Ginagawa nyo ba to sa iba? Yes sir. Yun na naman sagot nila. Puro yes. So, bahala na kayo dun guys. Pero yun yung sagot ng Lazada sa akin. I would frankly answer you guys, no? Na-experience ko rin ganun. No. Ang hirap nilang hagilapin. Ang hirap nilang kausapin. Ang dami nilang hingin sa'yo. This and that. Pahirapan silang makausap. Trust me, hindi nila gagawin, hahabulin kayo as a normal na consumer. Kasi itong ginagawa nila kay Sir Sulit Tech Review is damage control na yan. Okay? So, para hindi further masirang kanyang reputation, kailangan nila i-pacify agad bago kumalat ang views. Imagine mo kung umabot ng 500,000 views ito. So, there's possible 500,000 na Lazada na consumer might shy away from Lazada. Imagine the impact. Di ba? So, happy ako pero hindi satisfied. Kasi, Lazada, hindi lang po ako ang kausap nyo dito. Lahat po ng milyong-milyong customer at mga tao na gumagamit ng app at services ninyo ay kausap po ninyo dito sa incident na to. Kaya, yes, I agree. Okay? Kaya nga, kaya kailangan nilang i-pacify agad. Okay? So, hindi na natin pakikinggan yung kanyang mga suggestion kay Lazada. But we'll more go on sa last part niya, which is yung takeaway niya, lesson learned, before I share my experience, personal experience with Lazada. Unang natutunan ko dito guys, at siguro mag-a-agree din kayo, hindi dahil Lazmall o flagship store yung bibilan natin sa Lazada, ay magtitiwala na tayo. Sayang talaga. Well, agree. Okay, so there are still mga Lazmall na seller na medyo, shady. Okay? So, may nababasa din ako mga comments. It doesn't mean na Lazmall is 100% sure, scam-free, or error-free. Okay? So, hindi naman to the point na bato dadating sa'yo, but there are times na mali ang padala sa'yong item, damage ang item, or something else. Okay? So, that's why, sa dami ng malls dito sa Pilipinas, sa daming physical stores dito, why not go back to physical stores? Diba? I mean, daming SM, daming Robinson, daming Ayala. And pagpasok mo ng physical store, makikita mo yung item mismo, yung phone mismo. Mahawakan mo pa. Makikita mo na ang inuwi mo is the phone itself, hindi ba to? Of course, that's just my suggestion. I'm not anti-Lazada dito. But you could give the physical store a chance again. Kasi before itong mga Lazada na to, lahat ba tayo, tuturo pa tayo pupunta ng mall. Pupunta doon, titingin sa mga showroom, 'di ba? Before pa kayo bumili, mag-decide bumili.
Kasi ang trend dati, it's pupunta ka sa mall, lalaroin mo, experience mo before you buy. Now, it's more of manonood kayo ng mga tech reviewers like me and Sulit Tech Review dito and mag-purchase na kayo sa Lazada and Shopee. Well, that's the easier way. But, sa hirap ng panahon ngayon, a lot of things have changed during itong pandemic. And one of them is convenience. Di ba? I mean, antay ko lang dumating sa akin package. Yun nga lang, hindi mo alam kung defective yung package. And like, pag nasa physical store ka, you get to check it before you take it home. Of course, just a piece of advice lang naman, iba pa rin ang nasa physical store. Yes, you might say na mas mahal sila kasi mas mura sa Last Mall or mas mura sa Shopee. But at the end of the day, yun yung peace of mind mo eh. Kasi bakit medyo mas mahal ng konti sa physical store? One, nagbabayad sila ng renta, nagbabayad sila ng mga tao, workers, umuupa sila, electricity, water, and everything down the line. And kailangan nila mag-stock na maraming stock. That's probably why na medyo mas mahal ng konti sa physical store. But of course, sa physical store, you give more jobs to fellow Filipino. Diba? Kasi pag walang benta ng mga store, the natural thing to do is to close down the store. Diba? Mas marami mawalan ng trabaho. Wherein kung nag-patronize kayo sa mga physical store, you might save a few jobs. Diba? Okay, tuloy natin. Hey, mayroon pang ads niyan ang Lazada kung hindi ako nagkakamali. Talagang pinupush nila, pinopromote nila yung Last Mall, yung red badge, dun sa mga store nila sa loob. Na kapag meron nun, trusted. Nag-o-offer pa nga sila ng, tama ba, doble na amount kung sakaling mali yung matanggap natin from Last Mall. Hindi ako nagkakamali. So, ganun na lang katindi yung push nila na makabuo ng trust sa atin kapag mayroong red badge yung isang store. Pero dahil sa incident na to, hindi na ganun ang case, Lazada. So, unang lesson, huwag magtitiwala ng lubos kahit pa may red badge yan sa Lazada. Yan man ay Last Mall, flagship store, Last Stop, hirap magtiwala. Okay? At pangalawa at panghuling natutunan ko sa buong incident na to, I agree na wala sa more of check mo rin ng seller rating at your own time, no? So, check mo yung experience ng ibang users kanila, ilang stars sila, ilang rating sila. Doon mo makita talaga yung tunay na status, no, ng store na yon before you even hit the purchase button. Andito talaga tayo sa panahon na napakahirap magtiwala. Kahit pa sa isang giant company, giant brand katulad ng Lazada, ang hirap ibigay yung buong tiwala natin. Sana dumating yung time, Lazada, na alam niyo yun, yung pagdating ng item sa amin, tatanggapin na lang namin. Wala kaming iniintindi na, naku, galing sa Lazada to. Kailangan kong picturean. Hindi ako sure kung anong laman ito sa loob. Sana in the future, hindi na kami gumanon. So, lahat tayo meron natutunan dito, guys. Maraming salamat ulit sa mga Yes, ako, of course, siyempre, gusto ko rin ganun mangyari. But, for me, it's more of yung problem is nasa seller and nasa courier din. Si Lazada is just a parang siya yung taga-regulate lang ng mga sellers na to. But, of course, I would hope na one day, this might be real na ganun nga mangyari, na wala ka nang isipin. Pagdating, sure yan, okay yan. Yung package ko. So, right now, share ko naman sa inyo ang akin experience naman with Lazada. And, yeah, step by step, kung ano nga magginawa ko. Okay, for the record, ito siguro might be more helpful sa inyo if nangyari nga talaga sa inyo itong pangyayari kay Sir Sulit Tech Review. So, how would you have done it on your own sa level natin as a normal consumer, not as a somebody na kilala na dalagang lalapitan ka ni Lazada, luluhod pa sa harap mo just to say sorry and to pacify itong mga pangyayari na baka kumalat at baka masira sila ng gusto sa publiko. Now, March 27,
2021, bumili ako ng Poco F3 sa Lazada. And of course, it's Poco Official Global. It's a last mall na store. Kilala ko yan. Nag-livestream ako dyan. So, by no doubt na magiging scammer to. Okay? So, nag-place ako ng order. Pre-order siya. 15,000 plus. Okay? So, okay. Pumili tayo as a normal consumer. So, antay. Then, ang tagal. April 30 yata na ship. Na makita nyo sa screenshot. April something na ship. So, sabi ko, tagal Pero, sige, hayaan mo na. Inaantay ko lang naman talaga siya. Parang May 30, kaka-depart lang ng sorting. Sabi ko, sobrang tagal na nito. I mean, di ba? There's something. Okay, so, nung ano pa lang, in the middle of, nasa a little bit over sa May pa lang, first week of May, nag-email ako kay Lazada. Okay? So, if in case na hindi nyo alam kung saan kayo pwede mag-email kay Lazada, ito ang website, ito ang email address nila. And pwede rin silang tawagan sa kanyang customer service hotline. Ito ang number nila. And kung gusto nyo rin sila ka-chat, okay, hindi siguro si seller kasi kinausap ko si seller, wala rin magawa si seller kasi nakadepende ito sa courier ni Lazada. So, pwede nyo rin i-chat si Lazada. All you need to do is go down to your account. Pag-click ng account, scroll all the way down, makita mo chat with customer care. Okay? There, bibigyan mo order number mo, lahat ng pangyayari. Okay? So, basically, kinuwento ko sa nila. Naka-archive yan. Okay? So, nag-order ako ganito. So, ba't ang tagal? Wala pa yung order ko. So, sabi niya, sir, siguro due to the volume of pero come on. March 27, April 30, I mean, 1 month is still in transit. Parang may mali. Okay? So, apparently, to cut the story, long story short, sobrang haba tong story na to, na-lost yung parcel. Hindi nila matrace. Okay? So, nung a little bit middle of April, mga April first week or second week, nag-file na ako ng refund. Ba? Daming cancel order pala. Kasi iba yung magiging process nito kay Sulit Tech Review kasi more refund sa kanya. So, you have to do yung steps na tinuro na lang Mr. Sulit Tech Review. Sa akin, kinancel ko kasi ang tagal di ba? Pero, sobrang haba ng proseso. Hindi kanila i-email, kukulitin mo sila, ang dami mong chances is several times nababaan pa ako ng phone nung tumatawag ko sa kanila, no? Medyo nainis din siguro yung customer care, bababaan ka ng phone. Bakit? Kasi irritated ka na I mean, 15,000 plus. Nandiyan pa rin, nakatiwangwang. But the good thing naman dito sa kanya is hindi pa binigay ni Lazada yung payment sa seller. Kasi naka-float pa yon. Okay? Kumbaga, hinahawakan lang ni Lazada yung pera. Pero yung nga lang, pahirapan ibalik sa'yo. Kasi that money most likely belongs to the seller kasi na-ship out na ni item niya. Hinohold lang ni Lazada. Pag may mangyari, at least, like ngayon, ito, pangyari na ito, pwede may refund sa akin. So, sandamakmak na email ko sa kanila, hinanap ko pa kanila supervisor, escalate me to supervisor kasi feeling ko at your level agent, hindi nyo na kaya handle tong case na to kasi medyo kakaiba na to, hindi umuusa na aking package and stuff like that. And so, comes June 6, 2021, finally, na-refund sa akin. Ayun, so, I mean, imagine mo if you're a normal consumer, let's say, ilagay ko sarili ko sa sapatos ni Sulit Tech Review. And I did this step. And I'm pretty sure na hindi lalapit sa akin si Lazada. And probably 3 months din aabutin sa akin before ko makuha ang 7,599 ko. Imagine mo to it's a cancellation order, walang dumating. Dapat outright, refund na kasi wala naman talaga dumating in the first place. Sobrang tagal na. There's something. Kasi ang sinabi sa akin na wala sa warehouse. Kasi nung April 30, sinabi ko, okay, willing to wait naman. But please, expedite nyo na yung shipment. Kasi ang tagal na Di ba? 1 month in the waiting. And, ayun, nawala yung package. As in, talagang totally nawala.
Let's just say, swerte lang siguro ako, hindi dumating to sa akin ng bato. Probably, kasi sa warehouse may milagro din nangyari dito. So, yun. So, if, to set your expectation, ang refund, cancellation ng order, kung meron man nangyari sa inyong package with Lazada, will take you 3 months. Or even so, to resolve. Yun yun yung probably gusto ko i-impart sa inyo lahat. Ito yung mga steps na pwede nang gawin. 1, contact nyo si customer care sa kanyang hotline, sa kanyang email, or sa chat. Then, ilatang mo lahat. Okay? Lahat ng pangyayari. Before, syempre, let's just say, kailangan tiyagaan lang talaga. As a normal person. Talagang kukulitin mo sila. Every single day. Every single day, kinukulit ko sila. Hindi ko sila tinantanan. Kaya kang binabagsakan na ako ng phone. So, to the point na, ito take away, no? Ito ang tip ko sa inyo. Kung nahirapan kayo kausapin din sa customer care, nahirapan kayo, medyo hindi na kayo nakakaintindihan. And hindi rin niya ma-resolve yung case mo. Ask for a higher-up supervisor. I want to talk to your supervisor kasi I don't think you can handle this already on your level. Say it politely. Papasa ka nila. Tandaan nyo kung sino yung supervisor kausap mo kasi kailangan mo siyang balikan. Sa kanya ka magpa-follow up. And that did the trick sa akin. Kasi, imagine mo, 3 months down the line, bago na-isoli yung pera ko. Sabi ko, nung first week ng mes ako, i-refund mo na sa akin, mag-repurchase na lang ako. Ayaw. Sir, pa-wait na lang. Sa customer service level yan. Pero nung sinabi ko sa supervisor, medyo umusad ng konti yung case. Until, finally, na-refunded noong June 6. From March 27, 2021 to June 6, 2021. Ganon katagal ma-resolve as a normal person. Just to set your expectation. So, I think ito ang kailangan i-improve ni Lazada. Itong mga steps to make it easier for a normal person to file a refund, to file a cancellation kasi may anomaly na, ang tagal na di ba? Or for other requests. Make it easier for the consumer para ganahin sila bumili sa inyo. Huwag niyo pahirapan. I know, pro-seller kayo, but please, consider na be a pro-consumer din Lazada. At yun lang ang aking point. Salamat sa panonood ninyo. Wala akong galit kay Sulit Tech Reviews and wala akong sinasabing masama about him. Ang gusto ko lang talaga i-impart sa inyo is sana he could have done it the normal way at i-impart sa atin kung paano niya na-resolve itong issue na ito. But nevertheless, thank you rin kay Sulit Tech Review for ginulpi mo, gulpi di gulat, si Lazada, and I hope si Lazada did learn something from this moving forward, and pati ikaw na rin, Shopee. Okay? So, with that said, I'll see you on my next video. Bye! And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.